Maagang-maaga pa lamang, ngunit abala na ang mga tao sa palengke ng San Isidro. Ang mga tindera ay nag-aayos ng kanilang mga paninda. Ang mga mamimili nag-uunahan sa mga murang bilihin. Maingay, magulo, at mabilis ang galaw ng lahat. Tila walang puwang para sa pagbagal at pagmumuni-muni. Sa gitna ng ganoong eksena, isang matandang lalaki ang nakahandusay sa gilid ng kalsada, malapit sa basurahan. Marumi ang kanyang kasuotan. Tila ang sapatos ay may punit sa kanyang polo at balot ng alikabok ang kanyang mukha. Nakahandusay siya, tila walang malay. Lumalampas ang mga tao. Ang iba'y nagtatakip ng ilong. Ang iba na may nagbabaka sakaling wala silang nakita. Wala ni isang tumigil. Lasing na naman siguro yan. Bulong ng isang tambay habang humihigop ng kape. Baka naman may sakit. Nakakatiri. Ani pa ng isang matandang babaeng nagtitinda ng isda. Si Luisa Bautista, isang 28 taong gulang na tindera ng prutas, ay napahinto sa kanyang paglalakad nang mapansin ng matanda. Bitbit niya noon ang 2 sako ng saging na isusupot pa niya sa kanyang pwesto. Napakunot noo siya habang pinagmamasdan ng matanda. Lilapitan niya ito. Chang, tulungan po natin. Sabi ni Luisa sa kanyang tiyahin na si Aling Nena. Nakasabay niyang nagtitinda. Ay nako, huwag kang magpapakabida dyan, Luisa. Hindi natin kilala ang taong yan. Baka sakitin pa. Mariing sagot ng matandang babae. Pero Chang, baka wala nang buhay yan. O baka inatake ito sa puso. Paano kung tayo ang nasa ganyang sitwasyon? Tugon ni Luisa na hindi alintana ang mga matang mapanghusga sa paligid. Lumuhod si Luisa sa tabi ng matanda at tinapik-tapik ang kanyang balikat. Tay, rinig niyo po ba ako? May hinahon niyang tanong habang pinupunasan ng noo ng matanda gamit ang sariling panyo. Bahagyang gumalaw ang matanda, ngunit nanatiling mahina. Kailangan niya ng tubig. Walang segundong sinayang si Luisa. Agad siyang tumakbo sa malapit na tindahan at bumili ng malamig na tubig. Ipinainom niya ito sa matanda ng dahan-dahan. Nagpakita ng bahagyang ulirat ang lalaki. Samantala, ang mga tao ay nakatayo lamang, nanonood. Wala ni isa mang lumapit para tumulong. Isa pang ang lalaki ang tumawa. Naku, drama lang yan. Manlilimos lang yan mamaya. Ngunit hindi pinansin ni Luisa ang mga salita. Ang tanging iniisip niya ay ang mailigtas ang matanda. Tinawag niya ang isang tricycle driver na kakilala sa palengke. Kuya Nardo, baka pwedeng ibiyahe natin itong si Tatang sa ospital. Ako na po ang magbabayad. Pakiusap niya. Sigurado ka ba, Luisa? Pero hindi mo kilala ang taong yan. Oo, pero hindi ibig sabihin na wala na siyang halaga. Inalalay nila ang matanda papasok sa tricycle. Iniwan ni Luisa ang mga paninda at sinabi sa tiyang niya na siya na muna ang bahala sa tindahan. Sa gitna ng nagmamadaling mundo, si Luisa lang ang huminto para tumulong sa matanda. At sa pag-alis ng tricycle papunta sa ospital, hindi pa alam ni Luisa na ang simpleng desisyong iyon ang magpapabago sa kanyang kapalaran magpakilanman. Mabilis ang takbo ng tricycle habang binabaybay ang lubak-lubak na kalsada patungong San Isidro District Hospital. Sa likuran, hawak-hawak ni Luisa ang kamay ng matanda. Pilit na pinapakalma ang lalaking halatang nanlalambot at may lagnat. Sandali na lang po, Tay. Huwag po kayong bibitaw. Nandito lang po ako. Pulong niya. Kahit pa hindi siya sigurado kung naririnig siya nito. Pagkarating sa ospital, agad niyang tinawag ang nurse sa ER. May emergency po. May matandang walang malay. Natagpuan ko lamang po siya sa gilid ng kalsada. Ilang minuto ang lumipas bago may dumampot sa matanda. Habang inilalagay ito sa stretcher, tinanong siya ng nurse. Kamag-anak niyo po ba siya? Tanong nito. Hindi po. Nakita ko lang po siya sa kalsada. Wala pong tumutulong sa kanya. Kaya ako na lamang po ang nagdala rito.
Sagot ni Luisa. Nagkatinginan ng dalawang nurse. May halong pagdududa at pagkagulat sa mukha nila. Kung ganun po ma'am, baka po kailangan yung sumama at punan po ang ilang mga forms. Wala po pang ibang kasamang pasyente. Napabuntong hininga si Luisa. Naalala niya ang kanyang tindahan. Ang kita sana ngayong araw ay pambayad sa upa ng bahay. Ngunit tinignan niya ang matanda at alam niyang hindi niya ito kayang iwan. Sige po, ako na rin po muna ang magbabantay. Sagot niya. Dinala ang matandang si Mang Ernesto sa observation room. Habang inaasikaso ito ng mga nurse at doktor, tahimik na nanonood si Luisa sa gilid. Hindi siya makapaniwala na ganito na ang nangyayari sa kanya. Mula sa simpleng pagbebenta ng prutas, ngayon ay bantay siya ng isang hindi kilalang matanda sa ospital. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang doktor. Stable na po ang lagay niya. Pinagpapahinga po muna namin. May dehydration po at stress siya, pero wala pong matinding injury, paliwanag ng doktor. Dahil doon, ay napabuntong hininga si Luisa sa ginhawa. Salamat po, Dok. Teka, wala po ba siyang pamilya? O kahit ID man lang? Wala kasi kaming makitang identification sa kanya. Naku, wala po talaga, Dok. Walang bag, wala ring wallet, o kahit na anong papel. Sagot niya. Kinagabihan, binantayan pa rin ni Luisa si Mang Ernesto. Dinalhan niya ito ng kanin at lugaw na binili niya sa labas ng ospital, gamit ang natarang barya sa kanyang pitaka. Pinanasan niya ang noo nito at inalagaan. Nang inaantok na siya ay pinilit na lamang niyang makatulog sa plastik na upuan sa tabi ng kama. Walang cellphone si Luisa. Wala ring ekstrang damit. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya nagreklamo. Ilang sandali, gumalaw ang matanda at bahagyang iminulat ang mga mata. Nasaan ako? Mahina nitong tanong. Nasa ospital po kayo, Tay. Nakita ko po kayo sa kalsada. Ako po si Luisa. Malambing niyang sagot. Tumingin ito sa kanya at kahit mahina, may bakas ng gulat at pagtataka sa kanyang mga mata. Bakit mo ko tinulungan? Tanong ng matanda. Napangiti si Luisa. Kasi po, kung ako po ang nasa kalagayan niyo, sana may isang taong tumulong rin sa akin. Tahimik lamang ang matanda, ngunit tila may naiwan na damdamin sa kanyang puso. Isang kabutihang hindi niya inaasahang patatanggap. Hindi pa alam ni Luisa na ang matandang tinulungan niya ay may dalang lihim. At ang lihim na iyon ang siyang magpapabago sa buong buhay niya. Kinabukasan, nagising si Luisa sa tunog ng nurse nang nag-check sa vital signs ni Mang Ernesto. Sumakit ang kanyang batok sa buong gabing pagkakaupo. Ngunit agad siyang bumangon nang makita niyang gising na ang matanda at mas malinaw na ang ulirat. Magandang umaga po, Tay. Kamusta po ang pakaramdam niyo? Bati ni Luisa habang inaayos ang kumot nito. Mas maayos na, Iha. Salamat nga pala, ha? Mahinang tugon ni Mang Ernesto. Tumango si Luisa. Buti naman po kung ganon. Naku, nag-alala po talaga ako sa inyo kahapon. Ilang oras po kayong walang malay eh. Hindi nagsalita ang matanda. Tahimik lang siyang nakatingin sa kisame. Waring may malalim na iniisip. Maya-maya'y bumulong ito. Wala ba akong gamit o wallet man lamang? Wala po kayong kahit ano noong nakita ko po kayo. Wala pong nakakakilala sa inyo sa palengke. Akala nga po ng iba, lasing o pulubi lang po kayo. Napatigil si Luisa. Ayaw niyang makasakit ng damdamin. Pero kailangan niyang sabihin ang bagay na yon. Pasensya na po ha. Ngumiti lamang ang matanda. Isang payak ng ngiti na tila may halong pasasalamat. Ikaw lang ang tumulong, Iha. Sa dami ng dumaan doon. Nagkibit balikat si Luisa. Hindi ko rin po alam kung bakit. Basta't parang hindi ko po kayang lampasan kayo nang walang ginagawa. Makaraan ng ilang sandali, bumalik ang doktor. Magandang umaga. Mukhang mas okay na po ang pasyente natin ha. Masiglang bati nito. Pero hanggat wala tayong impormasyon patungkol sa kanyang pagkatao, hindi pa natin siya may lalabas. Maaari pa kayo muna ang kumatawan sa kanya, Miss Luisa? Nabigla siya dahil sa sinabi ng doktor. Ako po?
Hindi ko naman po siya kilala. Alam ko, pero kayo lang ang nandito. At sa ngayon, siya ay isang pasyenteng walang kamag-anak. Napatingin si Luisa kay Mang Ernesto. Malinaw sa mga mata ng matanda ang pagmamakaawa kahit hindi ito nagsasalita. Sa wakas ay tumango siya. Sige po, ako na lang po munang magbabantay. Lumipas ang mga araw. Tuluyang naging tagapag-alaga si Luisa. Siya ang nag-aabot ng pagkain, nagpapalit ng kumot, at nagpupunas ng katawan ng matanda. Minsan umuwi siya saglit upang bantayan ang kanyang pwesto sa palengke at kamustahin si Aling Nena. Chang, pasensya na po talaga ha. Hindi ko po kasi maiwan si Tatang. Nako, Luisa, hindi mo naman siya obligasyon. Hindi ka nakakabenta dahil dyan. Paano ang bayad sa kuryente? Pati na rin sa ibang mga bayarin. Sermon ng kanyang tiyahin. Alam ko po yun, Chang, pero hindi ko po kayang iwan ng matanda. Yung tao po walang-wala na nga tapos iiwan pa natin. Wala nang nasabi si Aling Nena. Pagbalik sa ospital, nagsimula na ring magtanong si Mang Ernesto. Anak, bakit ka pa rin narito? Hindi ka ba pinapagalitan ng pamilya mo? Wala na po akong mga magulang. Ako na lang po. At may pwesto po ako sa palengke. Yun po ang kabuhayan ko. Tiyahin ko na lamang po ang guardian ko. Napansin ni Mang Ernesto ang pawis sa noo ni Luisa. Pati ang pagod sa kanyang mga mata. At ang galos sa kanyang mga kamay. Hindi siya mayaman. Ngunit tila mas mayaman ang puso nito kaysa sa sino mang nakasalamuha niya noon. Tahimik lamang si Mang Ernesto. Ngunit sa kanyang loob, nagsisimula ng tumubo ang isang plano. Isang gantimpalang nararapat para lamang sa kabutihan ni Luisa. Isang linggo na ang lumipas mula nang dalhin ni Luisa si Mang Ernesto sa ospital. Sa mga araw na yon, naging tila maglolo na ang kanilang samahan. Nakagawian na nilang magkwentuhan habang nagpapahinga ang matanda. Habang sinusuplayan ng dextrose sa Mang Ernesto, tinanong niya si Luisa, Anak, hindi mo ba talaga ako kilala? Napakulot ang noo ni Luisa. Hindi po talaga tay Wala po kasi kayong ID o kahit anong gamit man lang na maaaring pagkakilanlan nyo. Kaya po ako po ang inatasan ng ospital na bantayan kayo. Bakit po? Sikat po ba kayo? Ngumiti ang matanda. Naalala ko kasi ang sinabi mo dati, Iha. Kahit hindi mo ako kilala ay tinulungan mo pa rin ako. Opo, kasi po hindi naman po kailangan ng pagkakakilanlan para tumulong. Tao pa rin po kayo at kung tutuusin, baka nga po may mas kinintuan pa po kayong puso kaysa sa may mga kakayahan sa buhay. Sagot ni Luisa habang inaayos ang kanyang gamit. Napatawa si Mang Ernesto, ngunit hindi yun basta tawa ng katuwaan. May halong lungkot at pangungumpisal. Sa totoo lang, Luisa, matagal na akong mayaman. Mahina ngunit matatag niyang sabi. Napatigil si Luisa. Hawak pa ang baso ng tubig. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin, Tay? Matagal na akong mayaman, Iha. May mga negosyo ako. Bahay sa iba't ibang lugar. At mga lupaing hindi ko na nga mabisita. Pero sa lahat ng yaman ko, pakiramdam ko ako pa rin ang pinakamahirap sa lahat. Paliwanag ni Mang Ernesto. Bakit naman po? Tanong ni Luisa, napaupo sa tabi ng kama. Iniwan kasi ako ng mga anak ko. Pero noong ako'y malakas pa, abala silang lahat sa pamana. Nang ako'y nagkasakit, ay ayaw na nilang alagaan ako. Itinaboy nila ako papalabas. Sinabi nila, may pera naman daw ako at kaya ko nang mabuhay na mag-isa. Ngunit hindi ko akalaing sa kalye rin pala ako babagsak. Napakagatlabi si Luisa. Ang sakit naman po nun, Tay. Tumango si Mang Ernesto. Gusto kong makita kung may natitira pa bang mapuputing tao sa mundong to. Kaya nilisan ko ang mansyon. Isinuot ko ang pinakaluma kong damit. Walang gamit, walang cellphone, o kahit anuman lang na pagkakakilanlan ko. Akala ko ay mamamatay na akong walang saysay, Iha. Napatingin siya kay Luisa. Pero ikaw,
Ikaw lang ang huminto. Ikaw lang ang lumuhod para tulungan ako. Hindi makapagsalita si Luisa. Para siyang natulala. Hindi niya inaasahang ang matandang tila pulubi ay isa palang bilyonaryo na dumaan sa matinding pagsubok. Pero tay, hindi ko po ito ginawa para sa kapalit. Ginawa ko lang po ang tingin kong tama. Mahina niyang tugon. Ngumiti si Mang Ernesto. At sa unang pagkakataon, ay tumulo ang kanyang luha. Alam kong hindi mo ito ginawa para sa gantimpala, iha. Kaya naman ikaw ang karapat-dapat na tumanggap. Lalong tumindi ang misteryo kay Luisa. Ano kaya ang ibig sabihin ni Mang Ernesto? Ano kayang klaseng gantimpala yon? At bakit tila may plano siya? Muling tumingin ang matanda sa kanya. At sa mga mata nito, ay may bakas ng paghanga at tiwala. Hayaan mo muna akong magpalakas, Luisa. Pagkatapos noon ay isasama kita sa isang lugar. Doon mo malalaman ang totoo. Anang matanda. Hindi alam ni Luisa kung ano ang naghihintay sa kanya. Pero alam niyang isang bagay ang sigurado. Ang kabutihang loob ay hindi kailanman nasasayang. Makalipas ang ilang araw, tuluyan na ngang nakarecover si Mang Ernesto at pinayagan na ng doktor na lumabas ng ospital. Kasama si Luisa. Bumalik sila sa palengke upang magpasalamat sa mga nag-abang at tumulong kahit kaunti. Bagamat wala naman talagang tumulong noong una, nais ni Mang Ernesto na makita ang lugar kung saan siya muling nabuhay. Tay, sigurado po ba kayong ayaw niyong ipatawag ang mga anak niyo? Tanong ni Luisa habang hawak ang payong para sa matanda. Hindi na kailangan, iha. Sa dami ng taong pinili akong talikuran, sapat na ang isa na piniling tumigil at mag-abot ng kamay. Sagot nito. Nakangiting tumango si Luisa. Kahit sa loob-loob niya iniisip kung ano ang totoong estado ng buhay ng matanda. Hindi pa rin siya lubos na makapaniwala sa sinabing mayaman ito. Tara na, iha. Sumama ka sa akin. May ipapakita ko sa iyo. Panyaya ni Mang Ernesto makalipas ang ilang sandali. Nagulat si Luisa nang ang kanilang sasakyan ay isang itim na SUV na bigla na lamang huminto sa tapat ng palengke. Bumaba ang isang lalaking nakaitim na Amerikana at yumuko kay Mang Ernesto. Don Ernesto, handa na po ang inyong sasakyan. Anito. Napanganga ang lahat pati ang mga tao sa palengke. Dahil ang inakala nilang pulubi ay napakayaman pala. Don? Gulat na tanong ni Luisa. Ngumiti si Mang Ernesto. Sabi ko naman sa iyo, iha. Mayaman ako. Hindi lang halata. Halos mapatigil sa paghinga si Luisa habang pinagbubuksan siya ng pinto. Sa loob ng sasakyan, napakalambot ng upuan, malamig ang aircon at amoy mamahaling pabango. Hindi ako nagbibiro, Luisa. Isa ako sa mga may-ari ng ERJ Group of Companies. May mga negosyo sa agrikultura, real estate at logistics. Pero nitong mga huling taon, dahil sa kalungkutan, tinamad na akong mamuhay bilang isang don. Gusto kong malaman kung papaanong mamuhay ng simple. Napayuko si Luisa. Tay, hindi ko po alam kung anong masasabi ko. Wala kang kailangang sabihin, anak. Ang mahalaga, alam kong totoo ang puso mo. Ngayon, gusto kong malaman mo na ikaw ay hindi ko basta iiwan. May plano ako para sa iyo, iha. Pakalipas ang halos 30 minutong biyahe, huminto sila sa isang napakalawak na lupain. May taniman ng prutas, isang mansyon sa gitna, at ilang gusaling tila opisina. Bumaba si Mang Ernesto at tinuro ang paligid. Lahat ng itong nakikita mo, lahat yan ay pagmamay-ari ko. Pero wala akong tagapagmana. Ayoko na ring magtiwala sa mga anak kong ang gusto lamang ay yaman. Kaya ngayong araw na ito, gusto kong ilaan ang bahagi ng lahat ng ito sa iyo. Ayon ay kung tatanggapin mo, iha. Ha? Ako po? Gulat na tanong ni Luisa. Oo, ikaw, iha. Ikaw ang taong may tunay na malasakit sa akin. Hindi pera ang iniisip, kung hindi kapwa.
Simula ngayon, gusto kong magtrabaho ka sa kumpanya ko. Gagawin kitang personal assistant habang pinapaaral kita. Kung gugustuhin mo ay mag-aral ka ng business management. At pagdating ng panahon, ipapamana ko sa iyo ang lahat ng ito. Itong bahagi ng kumpanya at lupang ito. Parang nananaginip si Luisa. Wala siyang masabi. Naluluwa siya habang nakatingin sa lalaking minsang kanyang binuwat sa kalsada. Pero hindi po ako karapat-dapat. Hindi lahat ng may puso ay may oportunidad. Pero ikaw, may puso ka at bibigyan kita ng pagkakataong palaguin ito. Sa sandaling iyon, alam ni Luisa na ang tulong na ipinagkaloob niya noon ay hindi lamang nakapagligtas ng buhay, kung hindi ito pa pala ang simula ng kanyang bagong kapalaran. Makalipas ang ilang linggo, si Luisa ay formal nang nagsimula bilang personal assistant ni Mang Ernesto. Tuwing umaga, sinusundo siya ng sasakyan nito at dinadala sa opisina ng ERJ Group of Companies, isang prestiyosong gusali sa sentro ng lungsod na punong-puno ng mga empleyadong nakapormal at kagalang-galang ang kilos. Noong una ay nahihiya siya. Sanay kasi siyang nakasando at tsinelas sa palengke, ngunit pinilit niyang sanayin ng sarili. Pinag-aralan niya ang tamang pananamit, tamang pakikitungo, at tumanggap ng pagsasanay sa opisina. Luisa, huwag kang matatakot magkamali ha. Wika ni Mang Ernesto isang araw, habang sabay silang nag-aalmusal sa opisina. Lahat ng taong matagumpay sa buhay, nagsimula sa wala. Pero ikaw, may puso ka na. Iyon ang puhunan mo, iha. Sa tulong ni Mang Ernesto, naka-enroll si Luisa sa isang kilalang universidad para sa kursong business management. Hindi madali ang balansehin ang trabaho at pag-aaral, ngunit inspirasyon niya ang kabutihang loob ng matanda. Habang lumilipas ang mga buwan, natutunan niyang gumawa ng mga ulat, magplano ng proyekto at tumawak ng maliit na grupo ng tao. Kahit baguhan, napansin ng mga department heads ang kanyang tiyaga at husay. Ngunit hindi lahat ay masaya sa pag-usad ni Luisa. May ilang mga empleyado ang nagsimulang pagchismisan siya. Bakit kaya siya kaagad naging assistant ni Sir Ernesto? Hindi naman siya graduate ha. Baka naman meron silang lihim, kaya't biglang napalapit. Narinig ni Luisa ang ilang masasakit na salita. Nasasaktan siya, ngunit pinili niyang tumahimik. Alam niyang wala siyang ginagawang masama. Isang gabi habang naglilinis siya ng mesa ni Mang Ernesto, pinayuan siya nito. Luisa, huwag mong hayaang sirain ka ng inggit ng iba. Ang taong tunay na may dangal, tahimik lang sa ingay ng paninira. Gamitin mo ang panlalait bilang hagdanan pataas. Napangiti si Luisa. Salamat po, Tay. Kayo po ang dahilan kung bakit gusto kong magpatuloy. Gusto kong maging karapat-dapat sa tiwalang ibinigay niyo po. Hindi lingid kay Mang Ernesto ang mga nangyayaring paninira, kaya't kinausap niya ang kanyang mga board of directors. At opisyal na ipinakilala si Luisa sa kanila, hindi bilang tagapag-alaga, kung hindi bilang management trainee at future partner. Muling nagulat si Luisa sa anunsyong iyon. Tay, parang sobra na po to. Hindi ito sobra, iha. Ito ay gantimpala. Ikaw ang klase ng tao na dapat natularan sa panahong maraming mapagkunwari. Sa'yo ko nais ipaubaya ang mga bagay na itinapon ng sarili kong pamilya. Lumipas ang isang taon. Nakapagtapos si Luisa ng kolehiyo, habang patuloy na nagsisilbi sa kumpanya. Isa na siyang junior executive. May sariling opisina at iginagalang ng marami, kahit ng mga dating nagdududa sa kanya. Isang araw, bumalik siya sa palengke. Dala ang ilang kahon ng groceries at tulong pinansyal para sa mga manininda. Tanda ko pa nung wala akong ibang dala kung hindi dasal. Ngayon gusto kong ibahagi ang biyayang natanggap ko. Wika niya habang iniaabot ang tulong sa ilang nagtitinda. Mula sa isang dalagang tumulong lang sa isang matanda sa kalsada, isa na siyang haligi ng negosyo at simbolo ng kabutihang loob. Hindi makapaniwala ang mga dati niyang kasamahan sa palengke dahil sa kanyang pag-angat. At habang patuloy ang pag-angat ni Luisa sa kumpanya,
Unti-unti ring bumabalik sa buhay ni Mang Ernesto ang mga anino ng nakaraan, ang kanyang mga anak. Isang araw, bigla silang nagpakita sa opisina na may kasamang mga abogado. Papa, bakit hindi mo kami sinabihan na na-ospital ka pala? At bakit mo binigyan ng posisyon ng babaeng yan? Galit na tanong ng panganay na anak ni Mang Ernesto, si Elmer, habang itinuturo si Luisa. Tahimik lamang si Luisa, bagamat naramdaman niya kaagad ang tensyon. Ramdam din niya ang pangahamak mula sa mga anak ng matanda. Tila iniisip nilang wala siyang karapatang naroon. Hindi niyo ako hinanap noong ako'y wala. Hindi niyo man lamang tinanong kung buhay pa ba ako o patay na. Malamig na tugon ni Mang Ernesto. Nang kailangan ko ng kalinga, ang isang estranghera pa ang nagpakita ng malasakit sa akin at hindi kayo. Pero kami ang mga anak nyo. Batas ang nagsasabing kami ang dapat na tagapagmana. Git ni Elmer. Ang batas ay para lamang sa mga may karapatan. Pero ang puso ko ay para sa mga may malasakit. Sagot ni Mang Ernesto, habang mariing nakatitig sa kanila. Lalo lamang silang nagalit. Nagsampa sila ng kaso upang questionin ang estado ng pag-iisip ni Mang Ernesto at ang kanyang mga desisyon. Naging usap-usapan ito sa ilang negosyo at media outlet. Ngunit sa halip na magtago o matakot, humarap si Luisa. Sa tulong ng mga abogadong tapat kay Mang Ernesto, ipinaglaban nila ang karapatan ng matanda na magdesisyon para sa sarili nito at ang integridad ng pagkakaloob niya ng bahagi ng kumpanya kay Luisa. Lumabas sa korte ang mga ebidensyang nagpapakita ng kapabayaan ng mga anak, mga sulat, mensaheng hindi sinasagot, at mga dokumentong nagpapatunay ng ilang ari-arian ni Mang Ernesto ay kanilang ipinabenta nang walang pahintulot ng matanda. Nang matapos ang paglilitis, ibinasura ng korte ang kaso. Inilabas rin ng isang video testimony ni Mang Ernesto na ginawa niya bago pa man siya nagkasakit, kung saan malinaw niyang sinabi na ibibigay niya ang malaking bahagi ng kanyang yaman sa taong tutulong sa kanya sa panahong siya ay nangangailangan. Paglabas nila ng korte, hindi mapigilang maiyak si Luisa. Tay, sana po hindi kayo nasaktan sa nangyari. Ngumiti si Mang Ernesto. Luisa, mas matagal akong nasaktan sa katahimikan ng mga anak ko. Pero sa iyo ko natagpuan ng anak na hindi ko tinuruan, pero nagpakita ng tamang asal. Bumalik sila sa opisina na mas matatag at mas buo. Ngayon, hindi na lamang si Luisa ang simpleng assistant. Isa na siyang opisyal na kinikilala ng buong kumpanya bilang Executive Development Officer at tagapagsalita sa mga community outreach. Nabuo rin ng isang bagong proyekto, Tulong kay Kapwa Foundation, na layuning tumulong sa mga taong walang-wala, lalo na ang mga tulad ni Mang Ernesto na minsang nalimutan ng lipunan. Doon ay naunawaan ni Luisa ang tunay na kabutihan. Kahit walang nakakakita, ay laging may gantimpala sa dulo. At minsan, ang gantimpala ay hindi lamang kayamanan, kung hindi ang pagkakataong makapaglingkod sa mas nakakarami. Lumipas ang ilang taon, si Luisa ay hindi na lamang kilala bilang dating assistant ni Mang Ernesto. Ngayon, siya na ang isa sa mga pangunahing namumuno sa ERJ Group of Companies. Ngunit kahit abala sa pamumuno, hindi niya iniwan ang tulong kay Kapwa Foundation, ang proyektong pinangarap nila ni Mang Ernesto para sa mga nangangailangan. Sa bawat outreach, laging kasama ni Luisa ang kanyang simpleng baon ng kwento. Ang araw na nakita niya ang isang matandang nakahandusay sa kalsada at ang desisyong sinunod lang ang tibok ng puso. Isang hapon, habang nakaupo siya sa veranda ng bagong itinayong tahanan ni Mang Ernesto sa probinsya, nilapitan siya ng matanda. Mahina na ito, ngunit po pa rin ang boses. Luisa anak, may isang bagay akong matagal nang gustong sabihin. Napatingin si Luisa. Ano po yun, Tay? Ngumiti si Mang Ernesto at iniabot ang isang dokumento. Ito ang huling will and testament ko. Ikaw ang aking pangunahing tagapagmana ng hindi lang yaman, kung hindi ng pangalan at prinsipyo ng pamilyang ito. Napaluwa si Luisa. Tay, hindi ko po hinihiling to. Sapat na po sa akin na naging bahagi ako ng buhay niyo.
Ngunit matatag ang sagot ni Mang Ernesto. Hindi mo hiningi, pero ikaw ang karapat-dapat. Sapagkat sa panahon na ang buong mundo ay lumalakad papalayo, ikaw ang naglakas loob na lumapit. Sa mga sumunod na buwan, ay pumanaw na nga si Mang Ernesto sa edad na 87 years old. Ipinagluksa siya ng buong bayan. At sa kanyang burol, dumalo maging ang mga anak niyang minsang nagalit sa kanya. Sa uli, sa harap ng puntod, lumapit si Elmer kay Luisa. Pasensya ka na, Luisa. Ngayon ko lang lubos na naunawaan kung bakit ikaw ang pinili ni Papa. Sana'y mapatawad mo kami. Hindi siya nagsalita kaagad, ngunit pagkaraan ng ilang saglit, tinapik niya sa balikat si Elmer. Hindi ko po kayang ituring kayong kaaway. Si tatay po ang nagturo sa akin na ang kapatawaran ay masigit ba kaysa sa kayamanan. Mula noon, hindi lamang pamamahala sa negosyo ang ginampanan ni Luisa. Pinili niyang ibahagi ang bahagi ng mana sa mga empleyado ng kumpanya. At ang mga tubo ng foundation ay nilaan sa scholarship programs, emergency housing, at livelihood projects para sa mga mahihirap. Isang araw, bumalik siya sa lugar kung saan niya unang nakita si Mang Ernesto. Sa mismong bangketa kung saan ito minsang nakandusay. May dala siyang bouquet ng bulaklak at isang maliit na plake. Dito nagsimula ang lahat. Sa isang tahimik na sulok ng lungsod, ipinanganak ang isang kwento ng kabutihan. Sinabit niya ang plake sa poste. Sa lugar na ito, isang matanda ang natulungan ng isang dalagang may busilak na puso. Sa panahon ng kawalang malasakit, isang Luisa ang nagpakita ng pag-asa. Habang tinatangay ng hangin ng mga bulaklak sa bangketa, ngumiti si Luisa, hindi dahil sa yaman, hindi dahil sa tagumpay, kung hindi dahil sa aral ng kanyang buong paglalakbay. Ang tunay na gantimpala ay hindi lamang kayamanan, kung hindi ang pagyakap sa kapwa sa panahon ng pangangailangan. Ito ang aral ng kwento. Sa mundong puno ng pagkukunwari at paglimot, isang simpleng kabutihan ang maaring magbukas ng pintuan ng himala. Tulungan mo ang kapwa, hindi dahil sa may gantimpala, kung hindi dahil ito ang tama.